Magandang umaga at hello po sa lahat ng ating mga manunood. Welcome pong muli sa aking YouTube channel para sa isa na namang episode. Ngayon ay ang ika-30 days na ng mga biik at nawalay na sa kanilang inahin. Kasalukuyang pinapaliguan at maglilinas na rin sa kulungan. Tatanggalin na rin ang mga plastic matting at feeders dahil wala na ang mga piglets dito. Kanina lang po ang sinundan na video ay naibenta at nailipat na ang mga biik. Sana ay mapanood ninyo ang nasabing video. Sobrang namayat po ang ating inahin dahil malalaki at malalakas sumuso ng kanyang mga piglets. Ganito na po talaga itong inahin sa lahat na naging anakan ay pumapayat talaga. Sa kalagitnaan ng lactation period niya ay nagbabago ang kanyang habit sa pagkain. Hindi gaano kumakain kapag may lactating feeds, kaya pinalitan na ng grower simula noong nag-15 days na ang mga biik hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman ay hindi naman nawala ang kanyang gatas, sadya lang po talaga na siya ay magatas. Kung mapapansin ay visible na ang mga buto niya sa likuran at ito ang ima-manage namin para sa muling pagpapabulog. Nabubulugan agad siya sa loob ng isang linggo pagkahiwalay ng mga piglets sa lahat po na naging pagwawalay namin. Bilang unang paghahanda, sa unang araw ng paghiwalay ng mga piglets ay may dewormer, antibacterial at vitaminang nakahanda. Maliban sa pag-manage sa pagkain at mga feed supplements niya. Uunahin namin ang pag-deworm sa kanya, bukas naman ay mag-antibacterial at vitamina bilang mga unang hakbang sa pagpakondisyon. Makikita din po ninyo sa susunod na mga araw ang dami ng pakain sa kanya para manumbalik ang kanyang timbang. Katulad ng nabanggit ay susubukan naming mapabulugan agad sa loob ng isang linggo mula ngayon. Sana ay hindi siya nagbago katulad sa apat niyang parity. Kung hindi matutuloy ay sa next estrus cycle na lang. Basically, ito lamang po ang ginagamit naming mga gamot bilang paghahanda sa next breeding nila. Kung may iba pa po kayong programa tulad ng pagbibigay bakuna sa parvo at hog cholera ay mas nakakabuti. Wala kasing nabibili dito sa aming probinsya sa mga nasabing bakuna. Pagkatapos maligo ay magbibigay na kami ng dewormer. Sa araw po ito nang mahiwalay ang mga piglets. Nandito lang po sa kabila ang apat niyang mga anak na malilikot. Sa nakalipas na linggo ay nag-deworm na rin tayo sa barako para handa na siya sa pagsampa sa inahin. Ang mga nakitang mga gamot ay may katumbas na ibang brands at mabisa rin. Magtanong lamang sa malapit na Agrivet store sa inyong lugar. Umpisahan na po namin sa dewormer para mamatay ang mga bulate sa katawan. Ito po ang gamit namin dahil hindi matapang ang amoy at lasa. Konti lang munang feeds ang ibigay para makain niya ang gamot, dagdagan na lang mamaya. Habang kumakain ay talakayin natin ang dami ng pakain sa kanya. Dahil sobrang payat niya ay magbibigay kami ng 1.25 kilograms more or less. Mixed feeds na darak ng palay at grower feeds 3 times a day.
50-50 po ang ratio, maliban sa mixed feeds ay may kasamang isang bundle na kangkong at may 1 teaspoon sisikaw powder once a day bilang bitamina niya araw-araw. Sa kaalaman ng lahat lalo na sa mga baguhan pa lang sa aking channel, ay mixed feeding ang style ng aming pagpapakain at may mga alternative feeds sa mga breeders lamang, commercial feeds, darap ng palay at kangkong o madre de agua ang komposisyon ng pagkain. May mga previous episodes po tayo patungkol dito. Happy na naman ang barako. Humaba talaga ang kanyang timbang. Kitang-kita na ang hugis ng kanyang mga buto. Noong may mga biik pa ay hindi rin po namin pwedeng basta na lang pakainin ng marami, baka naman magtatay ang mga piglets at hindi rin niya mauubos dahil naging mapili siya sa pagkain. Paubos na ang pagkain na may gamot. Bukas ay mag-inject na rin ng antibacterial at baka isabay na rin ang bitamina. Ready na din ang aming barako para sa mga susunod na ganap. Three weeks from now ay may inaasahan na naman kaming mga piglets sa inahin na ito, sa awa ng Diyos. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong naibahagi. Maraming salamat sa panunood at happy farming po sa ating lahat.